Hello, good morning mga kababayan sa buong mundo. Medyo maaraw ngayon dito sa palibot ko. Marso, ika-6 ng Marso, taon na 2025. 2025. Kumusta kayo dyan mga kababayan? Sa mga OFW natin, kumusta sa paghahanap buhay at pakipagsapalaran sa ibang bansa? Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. At mahalaga rin yung inyong kalusugan at para naman kayo ay makakabalik ng ating bansa, makakabalik kayo sa inyong mga pamilya ng maayos, kompleto, malusog at masaya. Alam naman natin na ang iyong mga sakripisyo ay para naman sa kapakanan ng inyong pamilya. Okay. Good evening. Kung nasa kabilang solo ka ng mundo, nasa Amerika o Europe, good evening po sa inyo. Anong oras na ba ngayon doon? Kung sa atin, umaga, sa kanila, gabi. Okay. Kahapon na pag-uusapan po natin yung tungkol dun sa Ukraine. Ngayon naman ay medyo babalik lang tayo dito sa Pilipinas. Ito ay akin lang ng sariling opinion lang naman to, no? Hindi naman sinasabi na ito yung tama. Ito na yung mga basa ko doon sa mga nangyayari. Ibabahagi ko lang yung mga nakikita ko. Ito naman siguro kung nagbabasa kayo o nanonood sa mga balita, siguro naririnig nyo na rin itong mga kung ano man mga sasabihin ko. Pero siguro pag-usapan lang natin at para lang mapag-isipan at maalala natin yung kung ano yung mga mahalaga nating titingnan. In particular, tungkol dito sa eleksyon halalan 2025. Especially dito sa Senado. Mukhang masaya to sa Senado. At karamihan ng pumapasok sa top 12 ay majority under sa alyansa ng partido ni PBBM. Ewan ko lang, alam nyo naman sa Pilipinas, ang uso naman talaga mga balimbingan dito, kaya hindi mo malalaman kung yung alyansa na yan ay talaga bang totoo o pang samantala lang. Alam naman natin kung ano nangyari doon sa nanalong kampo sa unit team na ngayon ay disunited team na sila. Kaya ewan ko. Anyway, si Erwin Tulfo, grabe talagang hindi matinag-tinag yung kanyang pamamayagpag doon sa surveys, sa mga survey na nangyayari ngayon. Iba-ibang mga survey entities ang gumagawa at si Erwin Tulfo ang lumalabas na number 1 sa survey. At siguro dahil may brand na talaga itong Tulfo na pangalan. Maganda rin kasi ang, ewan ko, depende sa inyo para sa akin overall maganda naman yung kay Erwin Tulfo. Kay Raffy Tulfo pala. Kaya yung mga kapatid niya, si Erwin ay, sabihin natin, although si Erwin naman, meron naman sariling galing, pero malaking tulong yung ginagawa ni Raffy Tulfo, yung isumbong mo kay Raffy na senador ngayon, leading senator din, at parang malaki daw, sabi nila, malaki daw ang posibilidad na maging susunod na presidente. Pero lang yan, marami pang mangyayari mula ngayon hanggang sa sunod na eleksyon sa 2028. Balik tayo kay Erwin. Maliban kay Erwin nga pala, mayroon pang isang independent na candidate na nasa top 12 din. Ayun ay kapatid din nila, si Ben Tulfo. Si Bitag. Ayun, si Bitag. Iwan ko, wala akong opinion dyan. Kay Bitag, okay. May mga issues lang sa kanya, pero
Okay naman, overall siguro. Okay lang naman kasi gumagawa rin naman siya ng mga sabihin natin ikakabuti ng mga kapwa tao natin. Tsaka wala naman talagang perfecto na tao din. Ngayon, si Amy Marcos, ewan ko, nanganganib yata pero may chance pa rin yan kasi siyempre may Brande Marcos na pangalan. Pero surprisingly, sabi nga ng mga political ika nga yung mga eksperto sa politika, mga political scientists, sabi nga nila, problema kasi ni Amy Marcos, nalilitaw yung supporters, nakakalito kung sino susuporta din sa kanya kasi yung supporters na galing sa Marcos camp dito sa kanya kasi kumakampi siya minsan o hindi na minsan, madalas kumakampi sa Duterte. Ang Duterte naman hindi rin siya basta-basta makampihan kasi Marcos siya Ayon, tsaka may mga tao kasi na talagang pinaglalaban, pinag-away-away itong si Marcos at saka Duterte. Although kung tutuusin, hindi man direct na si PBBM yung, sa akin lang hindi naman direct na si PBBM yung ayaw kay sa Duterte kasi nakikita ko naman, naramdaman ko na malaki naman ang utang na loob niya naramdaman kong tumatanaw siya ng utang na loob niya kay sa mga Duterte. Kaya hindi niya basta-basta sinisikwate si Sara Duterte bilang vice presidente. Matagal muna siya nagdesisyon na doon sa DepEd position ni Sara Duterte. Kasi nga, hindi kagaya nung nangyari kay Leni Robredo noon, vice president. Mabilis lang sa puwera ni Digong kasi talagang iba talaga sila ng balahibo. Pero itong si PBBM at saka si Sara, siyempre may pinagsamahan. Kaya hindi basta-basta naalis. Tsaka yung mga puwersa kasi na nasa kampo ni Marcos na ayaw kay Sara, hindi naman talaga si PBBM, yung mga nasa palibot naman niya. Yung mga nag-aaway-aaway. Anyway, balik sa Senate race. Siguro dalawa yata dyan ang maliwanan na Duterte camp, si Bongo at saka si Bato. Si Bato de la Rosa, ewan ko, wala akong opinion siguro kay Bato. Bato rin ang opinion ko sa kanya. Bato rin ang opinion ko. Pero si Bongo, in general, ayos, may sense si Bongo actually. In general, may sense. Yun nga lang, ewan ko kung kasalanan pa ni Bongo na nataon lang kasi dati na nasa gilid sa tabi siya ni President Duterte nung panahon ni President Duterte as president. Siya yung nasa tabi kaya talaga siya yung tagabulong, kaya parang siya yung mga nilalapitan ng mga tao, kaya siguro na nadadawit siya sa kung ano mga doon, mga pinag-uusapan. Sabi nga nila nasa Davao Group na sinasabi. At yun nga, negosyo yung pinag-uusapan nila. Negosyante rin naman kasi talaga yan si Bongo bago yan naging na-involved sa politics bago siya na water boy ni Digong panahon ng eleksyon, panahon ng kampanya noong pagtakbo ni Digong, negosyante naman yan before. So ayun, may mga pumapasok, di ko lang maano, sana hindi naman tayo kasi may mga kandidato dyan, alam natin, sa mga previous na election binoto natin pero lumalabas, hindi pala yung akala natin ganun sila pero hindi pala. Halimbawa ako, si Robin, binoto nyo yan, di ba? Number 1 si Robin dati. Malaki yung pag-asa na sana mapabago natin yung konstitusyon na. In fairness kay Robin, ginawa niya nung una yung babaguhin sana yung konstitusyon. Pero ewan ko, yung mga maraming puwersa na humaharang, hindi niya yata nakayanan Kaya napahaba na lang siya ng bigote. At napapogi-pogi na lang ngayon.
Parang tumigil na siya doon sa susulong nung pagbabago ng saligang batas. Ewan ko. Okay. Si Lito Lapid, sabi nga nila, ito yung in charge sa Committee on Silence. Committee on Silence. Ako, nandiyan siya sa mga top sa survey. Iba rin kasi si si Lito Lapid. Imagine, mga baril yan ng isang bala lang pero dalawang tao matatamaan. Kaliwa tayo, kuya. Dito tayo, kuya. Ayun. Pero anyway, ang mahalaga, tapusin ko na tong vlog ko na lang. Wag na, parang walang kwentang vlog. Basta masasabi ko lang siguro yung na mahalaga, paalala sa inyo. Wag lang yung kapugihan ng mga tumatakbo ang tingnan nyo. Tingnan nyo yung ano ba ang mga plataforma ng mga ito. Medyo hindi natin na pag-usapan ano bang magagawa ng mga to. Kaya ayoko yung ayoko ng presidential na forma. Gusto ko yung parliamentary kasi pag-uusapan talaga doon yung mga issue. Ano yung plataforma? Ano bang gagawin nila? Ano yung isusulong nila ng mga programa na ikabubuti ng ating bansa. Yun ang ating yun ang mahalaga. At i-review natin mga kababayan yung mga plataforma ng mga kandidatong ito. Yung partido nila hayaan mo na lang kasi now you see, now you don't. Paiba-iba naman yung mga affiliations sa mga yan Basta importante ano bang sinusulong nila na pang-programa. At ano ba yung panindigan nila kasi baka naman hanggang salita lang pero sa gawa wala. Si Lacson okay ako rito Lacson, sino ba yung parang para sa akin talagang ako? So, basta si Lacson lang muna ang aking talagang definite na sabihin natin bagay na maging senador ulit. Okay. Hanggang dito na lang po at bukas ulit tayo mag-vlog. Bukas kung may time po. Hindi man bukas, basta sa sunod na pagkakataon. Pasok tayo dito kaya.